Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Sumapit na po tayo sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Ganon din po ang aking pagbati sa inyong mga deboto ni San Antonio ng Padua at ang aming pasasalamat at pagbati din sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio ng Padua. Maraming salamat po sa mga tulong na walang sawa ninyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon po ang araw ng linggo sa loob ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-18 kabanata, mga talata 11 hanggang 35. Ang title po na ibinigay ko sa pagninilay, Forgiveness Without Measure. Pag-ibig na walang sukatan, pagpapatawad na walang hanggan. Yan po ang hinihingi at hamon ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Sa isang humiliyang nadinig ko sa isang pari, bumanggit po siya ng kwento tungkol sa magkapatid na lalaki na nung mamatay ang kanilang magulang ay pinamanahan ng lupa. Dalawang lupa, hinati sa dalawa, kaya lamang po dumating ang araw na nagkaroon po sila ng personal conflict. Maliit na bagay lang na di pinagkasunduan ay lumaki ng lumaki. Hanggang umabot na po sa punto na nagsasalita na sila ng masasakit sa isa't isa. Nagbumurahan, nagsisigawan, hanggang sa dumating ang araw na lumala ang sitwasyon at parang imposible na sila ay magkasundo pa. At isang araw, ito pong nakatatandang kapatid na lalaki ay nagpasyang mangibang bansa. Pero bago siya umalis, humanap po siya ng karpintero at binilinan na gumawa ng mataas at mahabang pader na maghihiwalay sa dalawang lupa sapagkat ayaw na niyang makita ang kanyang kapatid sa sobrang sama ng loob at galit niya dito. Kaya sabi po nung nakatatandang kapatid na lalaki sa karpintero, okay, ito ang budget, kapag kulang pa, pagbalik ko, mabayaran kita ng buo. Basta gumawa ka ng bakod na mahaba, mataas, hanggang sa simula at dulo ng lupang naghihiwalay sa amin, pagkat ayoko nang makita ang kapatid ko. Okay? Nagkasundo po sila. And after ilang weeks, bumalik po itong kapatid na ng ibang bansa at nagulat siya sapagkat sa halip na pader ang kanyang itinayo, ay gumawa po siya ng tulay. At ang sabi po, nung nagpagawa ng pader na dapat ay maghihiwalay sa dalawang lupa, ang lakas naman ng loob mo, ang kapal ng mukha mong gumawa ng tulay, samantalang ang pinapagawa ko sa iyo mahaba at mataas na bakod, bakit hindi mo sinunod ang ating napag-usapan? At nung nakatayo po yung nakatatandang kapatid sa tulay, nakita po niya yung kanyang bunsong kapatid. At tila may kakaibang damdamin na bumalot sa eksena at nagkatingin na lang mo sila at unti-unting lumapit sa isa't isa. At sila po, miraculously, ay nagkamay hanggang sa sila ay magkayakapan habang sila ay parehong lumuluha.
pinili po ng karpintero na gumawa ng tulay sa halip na pader na naghihiwalay sapagkat marami na po sa mundo ang pinaghiwalay ng di pagkakaunawaan. Maliit na bagay na pinagsimulan, subalit dahil sa kawalan ng pagpapatawad, maraming relasyon ang nawawasak. And so the two brothers requested the carpenter to remain with them for more time. Pero sabi po ng carpenter, I'm sorry, but I have to leave sapagkat marami pa akong tulay na bubuing. Dahil marami pa rin, magpahanggang ngayon, ang hindi magkasundo at pinaghihiwalay ng galit. Mga kapatid, yan ang tawag ng Diyos. That is our Christian vocation. To build not fences, but bridges that will resolve conflicts. Mga tulay na magdudugtong at hindi mga pader na maghiwalay. Marami na po ang relasyong nasira dahil sa galit at kawalan ng pagpapatawad. And so, instead of building fences of divisions and unforgiveness, let us build bridges of love, peace, harmony, and forgiveness. Kaya sa ating ebanghelyo, ito po ang aral na itinuturo sa atin. I remember someone saying, to err is human, to forgive is divine. At dito natin makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakasala at pagpapatawad. Ang pagkakasala ay laging nakaugnay sa ating pagiging mahina bilang mga tao. At ang ating pagpapatawad ay laging inuugnay sa bagay na banal. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi lang paggawain ng tao. Magagawa nating magpatawad dahil una tayong pinatawad ng Diyos. And by the grace of God, by His mercy, magagawa din po nating magpatawad. Eh bakit nga ba mahirap magpatawad? Ang kalimitan po naging excuse, pasensya ka na kasi tao lang ako. Pasensya ka na kasi mahina din ako kagaya mo, nagkakamali. Tao lang ako, kaya nahihirapan ako magpatawad. Si Jesus nagpatawad kasi siya ay Diyos. Hindi naman ako Diyos. Pero huwag nating kalilimutan na si Jesus ay tunay na tao din. At sa kanyang pagiging tao, tinuruan niya tayo ng daan patungo sa ganap na pagpapatawad. The first question is, why do we need to forgive? We need to forgive, first of all, because we are God's children. We are made after the image and likeness of God. And God is merciful. Sabi nga po ni Pope Francis, the name of God is mercy. Kaya hindi na tayo dapat magtaka kung bakit sinabi ng Panginoon, maging mahabagin kayo at mapagpatawad katulad ng inyong mahabaging amang nasa langit. And this is the reason why in the act of forgiveness, we reveal our true identity and character as God's children. The second question is, how many times should I forgive? 7 times? Precisely, yan po ang tanong ni Pedro sa ating Panginoon. 7, in the biblical language, is a number that represents completeness, as in the book of Genesis, God completed His works of creation in 7 days. 7 is a symbol of completeness, is a human interpretation. At ito po yung pagkaunawa ni Pedro. Akala niya ang 7 beses, marami na. Kasi nga yung 3 beses, marami na Gaano pa kaya kung 7 ulit mong patatawarin ang taong nagkakasala sa atin? The right answer is 70 times, 7 times. Ibig sabihin, walang hangganan. To forgive in an infinite number of times because that is the way that God forgives us. Meron pong isang writer na nagsabi, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. Kapag tayo nagpapatawad, it doesn't mean na yung tao pinatawad mo ay deserving ng iyong pagkapatawad. You forgive not because the other person deserves forgiveness. You forgive because after all, you deserve peace. Unforgiveness makes you feel bitter. On the other hand, forgiveness
makes you feel better. Kaya magpatawad katulad ng pagiging mapagpatawad ng Diyos. And to forgive the way that God forgives is to forgive without measure. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal, habag at pagpapatawad sa amin. Paulit-ulit kami nagkakasala at paulit-ulit mo rin kaming pinapatawad. Tulungan po kaming magpatawad katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong pinalambot na iyong habag upang maging ganap ang aming pagpapatawad. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, ilang araw na lang po at isasagawa na ang post-birthday benefit concert ng iyong lingkod, a celebration of life through music. Para po ito sa pagpapagawa ng sakristiya ng simbahan at para sa pangailangan ng Commission on Family and Life. Suportahan niyo po at sa anumang tulong na inyong bibigay, lubos kami magpapasalamat. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.